Alright, alas 10:19 ang ating pong oras. Well, nasa linya na at ating makakapanayam via Zoom ang ating pinakihintay-hintay na bisita, ang Area Manager, South Luzon Operations, Vice President, Sir Jimmy Manes. Sir Jimmy, magandang umaga po. Sir Jimmy, bakit nagpipidback ako? Aha, teka muna. Sir Jimmy? Naririnig ko na po kayo. Sir Jigs, magandang umaga po. Good morning, ayan. At ganoon din po sa ating mga tagapakinig. Opo, Sir Jimmy, una po sa lahat, thank you. At inyo pong pinagbigyan ng ating paanyaya na kayo ay makapanayam at ma-update kami sa mga isinasagawang aktibidades ng SHAPC, no? Kung tawagin ay SHAPC. Sir Jim, parang naghaham, Kuya Robin. Pakitanggal mo nga yun. Medyo merong ham, oo. Pero Sir Jimmy, nakikinig nyo na po ako, sir? Yes, Sir Jigs, po. Ayan, okay. Loud and clear. Loud and clear na daw. Sige, let's start the ball rolling. Unang tanong siguro natin kay Sir Jimmy. Okay. Sir Jimmy, nabalitaan po namin na kahit tayo ay naharap sa pandemya, etong Social Housing Finance Corporation ay patuloy pa rin sa kanilang mandato na makapagbigay ng murang lupa at pabahay sa ating mga kababayan dito sa Quezon. Maaari po bang i-share nyo sa amin ang inyong mga recent projects, Sir Jimmy? Yes po, Sir Jigs. Kami po ay malugod na aming binabalita at pinapaalam sa ating mga kababayan dyan sa probinsya ng Quezon na maliban po doon sa aming mga projects na taken out na po, almost 10,000 families na po ang aming nabiyayaan ng mga pabahay sa ating probinsya. Ito po, lately meron po tayong nagkaroon ng magandang seremonya, yung groundbreaking na naganap noong August 22. Ito po ay sa bayan ng San Antonio, Quezon. Ito po ay pinalooban ng mahigit 1,000 pamilya. So nag-uumpisa na po yung ating construction ng land development at probably by October ay mag-uumpisa na rin yung construction ng mga housing unit. At ganoon din po, nitong kalipas na linggo, September 15 po ay nagkaroon ng proper turnover yung ating contractor developer na Philmar Realty Corporation. Ito po ay formal na turnover sa ating opisina ng social housing, yung 236 units, no? So ito po yung kauna-unahang resettlement project na nabuo. Ang katotohanan po ay despite nga po yung pandemya ay nabuo natapos yung construction sa loob ng 12 buwan o sa loob ng isang taon na walang naging aberya, no? So hindi naging rason o dahilan yung ating sitwasyon sa ngayon para lang matugunan yung tamang pangangailangan ng 236 families. Ang pangalan po ng homeowners ay Mother of Eucharist na dyan po na natagpuan sa Barangay Mayaw Crossing. Malapit po ito sa SM Lucena, no? Opo. Ayan. That's very good. Pero Sir Jimmy, i-update mo nga po kami kasi I understand alin ang nauna, yung binanggit mo ngayon o ito pong 5-story tenement building ng city government, Sir Jimmy? Alin po doon ang mas naunang maisaayos po yung construction, sir? Ay, yung pong yung sa construction ng tenement o yung vertical housing ng city government, yung Don Victorville 2 or DVB 2. Ito po ay kasalukuyang pinoproseso yung pag-release ng aming tawag nito, yung mobilization fee para sa contractor developer. Pero ang katotohanan po ay natapos na ng local government unit yung land development para sa naturang programa. So sa makatuwid, malamang in matter of 2 or 3 weeks, baka po mag-umpisa na rin yung construction ng building para dun sa Don Victorville or DVB2. Itong tenement housing, Sir Jimmy, most probably or most likely, kailan po kaya ito
yung groundworks ay isasagawa? Ano nga po, no? Kumbaga, best effort, no, na ma-release na nga yung mobilization fee para sa contractor developer para po maumpisahan na yung pag-construct ng building. Siguro dito sa narapit na buwan ng Oktubre ay makapag-umpisa na po yung formal pa ng construction ng building, no, para sa tenement. That's very good to know. Sir, may we know, Sir Jimmy, ano pong ibig sabihin ng mobilization fee? Ito po yung kumbaga parang parang earnest money para sa contractor developer para parang may pambili ng mga materyales. Ibig sabihin ay hindi kailangan pangutang ng contractor kasi kalimitan pag negosyo nga ng construction firm, no, pinapaikot ang pera niyan. So usual na para hindi na kailangan nilang ng kanilang mga credit ay ginagawa ng aming programa ay nag-issue kami ng advance release para sa mobilization fee. So ibig sabihin hindi na kailangan na maghagilap ka ng puhunan para dun sa materials na pangangailangan para maumpisahan yung construction. Yes, sir. Sir Jimmy, skip po yung question number 2. Punta ako sa number 3. Magkano naman po ang kabuuang loan para sa ganitong project at magkano din ang monthly amortization po nito? Sa vertical project o vertical housing ay meron kaming loanable ceiling amount, no, sa individual borrower na 750,000. Doon naman po sa mga row house o yung mga single detached at po ay ang aming maximum loanable amount po dyan ay nasa 580. Sa makatuwid, yung monthly amortization yan ng 25 or 35 years kapag yung sa mga tawag nito, yung low income earner, meron kaming mga bracket dyan, no, yung tinatawag na socialized rate. Na mas mababang interest rate at mas mahabang loan term of payment, no, umaabot ng 35 years. So yung monthly amortization yan umaabot lang ng less than 2,000 pesos. I see. That's very good. Pero Sir Jimmy, pinapaalala po natin doon sa mga manonood at nakikinig na laging katay up dito ang LGU, ano po ba? Ganun nga po, Sir Jimmy? Naku, nawala yata si Sir Jimmy. Sir Jimmy? Ayan, andyan pa ba siya? Sir Jimmy? Andyan ka po, pa? Hello, sir? Sir Jimmy? Mukhang nawala siya, Kuya Robin. Paki-check mo nga uli. Ayan. May inaayos siya. Okay. Sige. Ang atin pong kapanayam ngayong umaga ay si Sir Jimmy Manes, ang South Area Operation Vice President ng Social Housing and Finance Corporation. Pwede ko na ba uli siyang katanungin, Kuya Robin? Sir Jimmy, naririnig niyo po ako? Opo? Ayan, ako. Parang hindi yata, Sige, at may mga adjustment siyang ginagawa dito sa aming panayam. Sige po, Sir Jimmy, okay lang po. Bahala na si Kuya Robin dito sa aming parte na i-adjust, no, kung ano man ang ayusin dito sa ating pinag-uusapan. Oras natin alas 10:28 ng umaga. Ayan, Sir Jimmy, andiyan ka pa rin. Narinig niyo po ako? Oo, mukhang narinig niya ako, Kuya Robin, pero wala akong marinig na audio from his end. Inaayos lang po natin, Sir Jimmy, ha. Alam ko nakikinig niya ako pero hindi ko siya mapakinggan. So parang one way lang. Oo, nagta-thumbs up siya eh. Okay. Sige. Pero from my end, wala akong marinig na audio coming from Sir Jimmy. Pero, Sir Jim, nakikinig niyo po ako, ano? Yan. Nakikinig na ako eh. Sige po, inaayos lang natin, Sir Jimmy, yung audio, no? Hindi naman kita pwedeng tanungin ng ating follow-up question kasi hindi ko rin maririnig yung response mo. Ayan. Okay. So, sige, hayaan muna natin si Kuya Robin na
adjust no ng audio, yung video okay na eh. Ha? Yung via audio, yung video is okay. Pero itong audio niya papunta sa akin ay hindi ko marinig. Anyway, gusto ko magpasalamat kahit hindi pa tapos yung ating panayam kay Sir Jimmy, kay Miss Iya Malabanan, ano, yung nag-facilitate uli ng ating panayam kay Sir Jimmy Manes. So, thank you Miss Iya at paki-share na po nung ating interview sa inyong mga friends, ano, para malawak ang abot no, ng ating panayam sa kay Sir Jimmy ngayong umaga na ito. Okay, sige. So, yun pong Social Housing Finance Corporation, may mga nagtatanong, ano ba yan? Pribado ba yan? Nais ko pong ipaalam sa inyo sa pagka alam ko na ang Social Housing Finance Corporation ay isa pong ahensya ng gobyerno, no? Hindi po yan pribado. Pero may mga proseso para maka-avail po kayo ng loan sa ilalim ng kanilang housing program. Yun ang kanilang ino-offer ng SHAPC, no, housing program. At yes, Kuya Robin. Sige. Sir Jimmy, check ko nga yung ano mo, yung audio mo. Narinig niyo po ako? Parang hindi ko siya marinig eh. Wala ang audio coming from him. Oo. Walang audio mula sa kanya. Pero alam ko may audio ako mula sa akin papunta sa kanya, no. Meron siyang naririnig niya ako for sure, no. Yan. Okay? Medyo inaayos lang po ng ating technician yung audio papunta sa akin mula sa kanya. Pero yung papunta sa akin mula sa akin from him, ayun. Stinger ko yun eh. Sige. Pero Robin, pakiayos mga Sir Jimmy, wala daw audio pumapasok from your end. Paki-check mo nga po, paki-adjust po kung meron man tayong makakahinga ng assistance dyan. Yun nga, mula sa kanya pupunta sa akin. Oo, yan. So, hingi ka na lang po ng assistance, Sir Jimmy, no? Okay. Nawala eh. Kanina, very audible na siya eh. Oo. Ayan. Kasi pumapasok yung stinger natin ng Talk of the Moment. Ayan. Sir Jimmy? Ayan, okay na. Ano po? Yes po. Yan. Ako na po, Sir Dix. Okay, yan. Sige. Okay na, naririnig niya na ako, Kuya Robin. Oo. Apo. Ayan. Loud and clear na. Sir Jimmy. Apo. Nakalimutan ko na tuloy yung huling tanong ko eh. Tayo sana po. Sige po. Sa LGU, CMP, or sige. Opo. program na partnership with the local government. Yes po. Yes, yun na nga, Sir Jimmy. Opo. So, paano ang gagawin natin proseso para maka-avail ang isang lokal na pamahalaan itong programa ng pabahay? Opo, tama po, Sir Jigs, no? Ang aming pong partnership with the local government units ay pinapalakas po natin sa bagong administrasyon. Ito po ay malugod naming binabahagi sa lahat ng mga local government units dyan sa probinsya ng Quezon at sa buong probinsya ng mga local government units sa buong bansa, na ang aming pong programa ay ang ating partnership po at ng social housing ay mas maganda po nating palakasin, kasi ito po ang housing backlog sa buong bansa ay lumulobo nga po sa kasalukuyan. So ito po ang aming programa ng Community Mortgage Program at LGU CMP na kasama sa mga 12 modalities ng aming programa. Ito po ay isa sa pinaka mabistang paraan para yung aming partnership with local government units at dun sa kanilang mga backlog din sa kanilang mga respective municipalities and cities ay matugunan natin ng mas mabilis na pamamaraan. So ang ginagawa namin ay nag-uumpisa tayo sa signing ng formal signing ng
memorandum of understanding Opo. with local government units. At Mm. dun sa mga partnership na nangyayari, ay karamihan ay talagang nagiging win-win solution, no? Kasi sa binibigayaan kami ng gaya po ng Lucena City sa pamamagitan po ng ni Mayor Dondon, ay binigyan kami ng opisina dyan sa Old City Hall building. So, nang libre yan, wala pong renta yan. Mm. So, ito po yung mabisang paraan na tutulungan kami ng local government unit. At the same time, kami naman ay mabisang nakakapag ng compliance, no? Kasi yung mga karamihan sa mga requirements ng aming programa ay under sa ng authority ng mayor. Kaya Yes, ng sir. mga Opo. agencies dyan, yung Department of Planning, City Engineering, lahat po yan ng mga clearances ang mga yan po ay dumadaan sa kanilang otoridad gaya po sa City Council. Mm. So, kapag po maganda yung aming partnership with local authorities, ito po ay madali nating matugunan yung mga pangangailangan ng mga dokumento. Kasi meron na kayong satellite office, kumbaga, Sir Jimmy? Tama po, Ayan. Sir G. So po. Kailan pa nag-ooperate yung inyong opisina sa Old City Hall, Sir Jimmy? Ang totoo po niyan is matagal na rin, mga before pa mag-pandemya, nagkaroon na ng renovation yung Old City Hall, no? At sa kabutihang palad nga po, kami ay nabigyan ng opisina sa second floor dun sa Old City Hall. Ang lang po is kami lang ay medyo mechanic po, ay official na din akong makapag dyan sa mag-courtesy kay Mayor Dondon para sa pagbukas na rin po ng formal na pagbukas ng opisina po ng social housing dyan po sa Old City Hall building. Ayan, okay. Sige, tanungin ko naman, ito po bang mga loan project ng SHAPC, ito ba ay under the Community Mortgage Program, Sir Jimmy? Housing project? Tama po, Sir Jimmy, po. Lahat po ito ay under ng Community Mortgage Program po. CMP ng SHAPC? Tama nga ba yun? Tama po, pero yun nga po, may partners kami ang tawag nga po sa modality na yan. Yung aming kasama sa 12 modalities ay LGU CMP. Opo. Okay. I-update mo nga ako, sir. Ano bang ibig sabihin itong 12 modalities for the information ng ating mga viewers? Dito po sa bagong administrasyon, yung aming in-appoint po ni Pangulong Duterte na si Atty. Cabling, aming bagong presidente, ay nag-ano po ng mga reform agenda. Kasama nga po yan yung pag-create ng mga bagong modalities or pamamaraan ng ng pagpapatupad ng programa. Kabilang po dyan yung tawag nito, yung farming lot, farm lot. Opo. So, marami pong mga kabilang, yung mga vertical housing, kasama din po dyan yung sectoral. So, ito po yun mga nakikita natin na mabisang pamamaraan para lang matugunan yung mga different aspects, no, ng mga nangangailangan ng pabahay. Yes, sir. So dito sa 12 modalities, kabilang nga po yung pinapalakas din natin talaga yung LGUCMP na tinatawag. Okay. So isa po sa pinapatatag natin. Apo. Bukod dito sa housing project na nagkaroon kayo ng signing between the city government, may we know, Sir Jimmy, yung iba pang mga housing project within Lucena and Quezon? Yung mga ang nabanggit ko nga po kanina sa opening statement natin ay meron na pong kabuuang 10,000 pamilya ang natugunan. Pero sa kasalukuyan po, meron pa kaming mga ongoing, no, na nasa pipeline namin, yung mga resettlement projects din. Nandyan yung upright community, dyan din halos sa yung katabi lang na adjacent property lang ng yung nabanggit ko kanina, Mother of Eucharist, din sa Barangay Mayaw Crossing. Okay. Meron din po sa St. Vincent subdivision. Hindi ko lang ako particular sa lugar, pero ito po ay may bilang din na halos 200 member beneficiaries. At meron din po sa may Barangay Bara, yung Villa Apolonia Aves. Opo, 200 families din po yan. At kasalukuyan din po naming pinoproseso para din natin maayos yung kanilang pag-construct ng mga vacant lot kasi hindi pa 100% fully occupied ng mga borrower or mga member beneficiaries.
So, sa buong Lucena lang po yan, City of Lucena. Pero sa kabuuan ng probinsya ng Quezon, marami kaming mga, kausap ng mga local government units. Kaya nga po ito yung sa San Antonio na sinasabi ko kanina na nag-groundbreaking kami ng August 22 at nasa by October po ay mag-umpisa na yung house construction ng mga units at yung land development ay halos napatag na yung yung CMP area or yung pagkatayuan ng mga bahay. Maganda na yung land development na ginawa ng ating developer. So dito din po sa sa may Chaong, may mga din kami diyan, may mga potential projects din. So as far as Tagkawayan po, halos boundary na po ng Bicol. Ng Bicol, pero meron din po kami mga ongoing mga kausap para sa mga resettlement projects namin. Ang ganda. So alam niyo Sir Jimmy, itong Shopsy, hindi lang alam ng iba pa nating mga kababayan, kaya po minabuti nating makapanayam kayo ngayong umaga kasi iniiwasan na natin ng ating mga pamilya yung umuupa. Kasi umuupa ka ng 10 taon, 20 taon, hindi naman magiging sa iyo. So dapat ay doon na sila ang maging objective na nila makipag na sa LGU and eventually isang grupo para maiwasan ba yung upa ka ng upa, hindi naman magiging iyo eventually Sir Jimmy. Tama po Sir Jigs, ito po ay sana ang sa pamamagitan ng inyong programa tayo po ay makapagpahatid balita sa ating mga kababayan na kasalukuyang nangungupahan sa sariling bayan, O kumbaga sinasabi nating tayo ay mga Pilipino pero tayo ay mga squatter sa sariling bayan. At lalong-lalo na dun sa ating mga kababayan na sa mga danger zone at yung mga biktima din ng marami din kasi mga sindikato, sa ating mga komunidad na naloloko sila na may mga nagpepresenta ng mga titulo na sila yung mga tapos kokolektahan sila ng mga rights. Ito po yung nakakalungkot kasi kalimitan mas naunahan tayong kumilos sa ground kasi kami naman ay hindi kami talaga sa ng marketing kasi nga kaya namin pinapalakas yung partnership with local government para yung marketing strategy namin ay dalawa kaming magtulong-tulong ng mga local government authorities para mailapit talaga sa ating mga kababayan na mas nangangailangan talaga ng ating pabahay, Yes, sir. Pamahalaan. And I understand, this is nationwide, Sir Jimmy. Marami na rin po kayong mga proyekto na napirmahan between the LGUs from Visaya and Mindanao. Tama po, Sir Jigs, kasi kami kasalukuyang nasa expansion ang aming ng operations, marami pong na-create na mga bagong brands at mga group, So ito pong sa area na ginagalawan ng South Luzon area ay kasama po dito ang bahagi ng Bicol region. So malaki po ang aming ginagalawan dito sa South Luzon operations. So kasama ang Marinduque, buong Bicol region, tapos kasama pa ang Mindoro. Pero marami kaming mga group na tinatawag, mga operations group, buong Pilipinas nga po talaga, kaya nang nabanggit ninyo. So, ito po ay pinaparating natin, pinabatid natin sa ating mga kababayan na ang objective po talaga natin dito ay maibsan man lang yung kakaulangan sa ating programang pabahay, ng ating pamahalaan. At ang yung pamahalang nasyonal sa pamamagitan ng social housing at sa ating mga local government authorities ay pagtulong-tulungan natin na ito po ay hindi man natin matugunan lahat. Yes, sir. Mabawasan man lang ng kahit paano at maging relevant tayo sa pagtugon sa ating kababayan na kailangan ng pabahay. Sir Jimmy, itong Pasko na to, Christmas 2020, meron ba tayong mga pamilya na lilipat na sa kanilang bagong bahay or maybe earlier ng 2021, Sir Jimmy? Opo. Ito pong yung nabanggit po natin kanina na turn over na ng contractor nitong last week lang, noong September 15. Ito po ay nag-umpisa na silang mag-occupy yung ganda, beneficiaries. So yung na lang is may mga konting tawag nito, yung final touch na lang yung may mga lang ng pagkabit ng pintuan. Pero po yan, ready for occupancy na po yan, yung 236 units
At ito nga po, yung binabanggit din natin kanina, yung DBB2, at kapag naumpisahan po ito ay may mga ang timeline po yan is sa loob lang yan ng mga 12 to 18 months construction timeline. So probably 2021 ano po yan, mapapakinabangan na ng mga beneficiaries. Very, very nice to know. Nakakatuwa kasi, Sir Jimmy. Ang sarap kayang tumira sa sarili mong bahay na hindi ka uupa, di ba? Tama po, Sir Jigs, no? Ang hirap na pag nangungupahan ka, mas mataas na binabayad mo pero hindi mapasayo. Pero samantalang itong sa programa ng CMP, murang-mura na, mapapasa iyo pa. Yes. So, ito po ay ano talaga, no? Kumbaga, katugunan ng ating pamahalaan na maging magaan sa ating mga pamilya na nangangailangan. Kaya lang talaga, kailangan din natin yung return on investment kasi nga po ay kailangan nating mag-evolve pa talaga at marami tayo mabigyan ng tulong sa pabahay. Well, Sir Jimmy, hindi naman kaya ng gobyerno na basta na lang i-subsidize ang Oo naman. Siya nga naman. Pabahay. Well, Sir Jimmy, salamat po sa inyong time. Any message in behalf of the SHAPC, Sir Jimmy? Baka meron kayo na isang mga mensahe. Opo, in behalf of our President Attorney Cabling at sa bumubuo ng aming programang Community Mortgage Program ng Social Housing Finance Corporation, kami po ay nagpapasalamat sa programa ninyo, Sir Jigs, no? At Radyo Pilipinas, Lucena. Pero ang alam ko ay napapakinggan ito sa buong lalawigan ng Quezon at sa mga karatig probinsya pa, no? At alam ko din ay itong programa ninyo ay isang malaking instrumento at pamamaraan, no? Para tayo ay maiparating yung aming programa. Ito naman po talaga ay wala kaming ibang adhikain kundi talaga ay makapagbigay ng talaga ng katugunan sa pangangailangan ng pabahay ng ating mga kababayang mahihirap na sabi ka natin may mga squatters sa ating sariling bayan. So ito po yung mga simpleng adhikain na hindi kami napapagod na talaga na magporsige na bata pa man itong aming programa, ang aming opisina, pero unti-unti, no, sumikapan namin na ano man yung aming dinadaanan sa ngayon kasi nga tawag nito, budget-wise, medyo pa tayo dyan. Kailangan pa talaga natin ng tulong ng national sa ating budget management. Sana ang Kongreso ay isa din sa na sa amin makapagbigay ng malaking ayuda din ng assistance. No? Yes, sana masama sa ating national budget yung ating fund. Pero kami naman ay hanggang sa ngayon pa naman ay may pa naman kaya pa naman namin i-finance yung mga lahat ng mga nasa pipeline ng mga projects namin. So ito po ay panawagan namin hindi lang sa ating mga kababayan kundi sa ating ding sa pamahalaan na wala naman tayong ibang adhikain kundi yung matugunan talaga yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na yung pangangailangan pabahay ay a basic need ng ating mga kababayan. Na hindi ito basta pangangailangan lang, no? Madaling nating matugunan yung pagpapaaral, no? Libre nga sa mga state universities at colleges. Pero dapat itong mga pabahay at yung gaya din ng kalusugan o yung ating health ay libre din, no? Pero sana nga ma-realize din ng ating pamahalaan nasyonal, itong ating mga kababayan na nangangailangan is mabigyan din natin ng pagtingin, no? Yung pangunahing ng ating mga hindi pa talaga kayang magkaroon ng sariling bahay ng kanilang pamamaraan. So maraming salamat, Sir Jigs, no? At magandang umaga po sa ating mga kababayan sa probinsya ng Quezon at sa mga karating probinsya. Salamat din. Naabot ng iyong programa. Salamat din. Yes, sir. Ang Vice President, South Luzon Area Operation ng Social Housing Finance Corporation, Sir Jimmy Manes. Keep safe po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingatin mo, James. Mabuhay din po kayo. Yes, sir. Okay. Si Ginoong Jimmy Manes, ang SHAPC Vice President for South Luzon Operation. 12 sandali na, bago mag alas 11,
ng umaga. Again, salamat din kay Miss Iya sa kanyang ginawang coordination between our station at saka yung Shopsy.